So ito ay pang ilang araw na natin? 7th day na ba to? Pampitong araw na namin sa China. At uuwi na sila. Ayan na yung bus nila. Pero kami, nagpaiwan kami para ipagpatuloy yung food trip natin. Kasi yung food trip natin ngayon, mga naisingit-singit lang yan in between dun sa mga ano namin mga lakad namin So ngayon, kasama yung mga tropa pips namin from GWM. Dito daw kami kakain sa Haidilao. Haidilao Diaz, yung magaling magbuhat. Put it above her head. I speak English. Yes, English. Your friend, Yin. Okay, inside. You are 12 people. Okay. I think so, yes. Okay. They're already inside? Okay. Okay. You can go with me. Okay. This way. Oo. Para ka namang Pucha, gawaan nila ng sauce, pre. Hindi, wag yan. May food cocktail. So, sa mga ganito, kanya-kanyang gawa talaga ng sausawan. Ang gusto ko dito, meron silang mga ilang ingredients na wala sa typical na gawaan ng sausawan. Basta ako pag gumagawa, lahat ng lasa nandun. May alat, may asim. Yun yung pinaka-importante, asim. Tsaka konting tamis para sa akin. Mga kanyang beef. Sasawsaw ko siya dito sa clip lang. Oh, okay na sa akin yan. Gusto ko ihilaw pa yung loob. Tapos, daktang, ay, gagi weird to. Hindi pa ako nakakain nito. Feeling ko, ewan ko kung luto na to. Pero try natin to. Predila ng itik yan. The perfect bite. Patis. The perfect bite. Ano? Wala naman lasa, di ba? Tinan mo, pre. Naglagay ako utak, pork brain, no? Ayan na, paro. Oh. The perfect bite. Kayo naman. Ha? Ikaw naman. Ikaw muna. Ay! Wala lang, di ba? Wala lang. Parang balot lang, di ba? Balot. Para siyang tofu. Next si Patis. Gawa! Ginawa niya yung dito. Gawa! Sige. Di ba? Maray ka ng best pumunta ng China pero ito yung pinaka di mo makakalimutan. Ito na yung lamb. Can I have? Ayun hita yung kinukuha niya. Ay, marunong to. Gusto ko yan. Ay, thank you. Shishi. Tapos ito yung mga sauces. Salt and pepper pero may kulay. Yeah. Lagay natin sa gilid lang. Barbecue sauce. Konti lang din. Nakalagay chive flour paste. Tara, tikman natin. So nakakain ako ng lamb before pero not in this format. So tikman natin to. So ito yung sa hita niya. Salt pepper pero may kulay. Uy! May iba siyang amoy The perfect bite pare. Ang sarap. Tapos sundan natin ito, yung chive flour paste. Medyo maanghang. Lasa siyang yung naging paborito ko for a time. Yung palapa. Yung maanghang. Ito ha. Maanghang siya. Pero lasa siyang palapa. Sa palapa kasi, ang ingredient nila doon, yung sakurab. So para siyang chives din talaga na hindi ata masyado madali makuha sa Maynila. Kasi sabi dito, chive flour. So baka yung chive flour na tinutukoy nila ay sakurab. Hindi ko alam hindi ko talaga alam. So ayun, isang buong lechon na lamb. Doon na lang ulit sa next nakakainan natin. So kain muna kami dito. Doon sa lalagyan, nung kanina, lamb, nakita ko to. Sabi ko doon, ganun ko siya. Tapos lumapit siya sa akin. Sabi ko legit to sabi ko. Sabi niya, nilagay niya naman dito. So ngayon, kakain tayo ng bayag ng lamb. Hindi ko alam kung may nakakinakain ba to, pero hindi niya ako pinigilan di ba? Yan pare, ang the perfect ball. Ilaman niya. Yung bayag ng baka ay lasang dilaw ng balot. Medyo yolky. Kung naalala mo yun. Naamoy ko. Para amoy balot siya. Ito, similar yung taste, pero iba yung texture. Ngayon, iyan, sumamba ka sa akin. Bilang beginner, konti lang, maliit na bayag lang. Yan, sabihin mo, the perfect bite. The perfect bite. Wala lang. Wala lang. Parang liver, di ba? Parang gusto para isa. May isang pares pa dun teka lang. Pero teka lang, ako proud ako sa'yo. Sa'yo ako nagtataka. The perfect bite. Para kay Nino. Ay, wala lang. Wala lang. Wala lang. Ngayon may pogi naman doon na gusto kumain ng bayag. Ito gusto kong makita. Ano mo doon? Lagay mo doon sa asin.
Oo. Wala lang, di ba? Parang ano, may pagkabalot. Para siyang yolk. Actually, yung bayag ng baka ay parang yolk ng balot, even the texture. Tinanong ako, kailangan daw ba sa buhay na kumain ng betlog? Yes. Definitely. Yeah, Definitely. 100%. McDo, pare. Ayun. May English naman pala. Ayan. Okay. Parang normal lang yung ano nila. Pero eto, meron sila nito. Kuha ako niyan. Para medyo parehas lang pala yung item nila. Anong pie? Taro pie. Wings para maiba, no? Sisig. Tikman natin sa labas, para. Una sa lahat, tira mo yung fries nila dito. Ayan, o. Tikman natin kung gano'n yung lasa ng fries din. Ganun din. Taro pie. Nagkaroon ba rito sa atin? Hindi, no? Parang hindi. Ang taro can be ube, pwede rin maging gabi. Una sa lahat, yung pie nila ang laki. Di ba? Malaki yung pie nila. Hindi ganito yung pie sa atin, eh. Di ba? The perfect bite. Ayun, tira mo yung laman. Ay, yan ang pie na gusto ko. Gabi. Starchy. Yun naman talaga ang taro, eh. So weird na may starch sa labas o starch sa loob. Pero okay lang, masarap siya. Last na titikman natin, ito lang kasi medyo kakaiba doon. Etong grilled chicken sandwich nila, ito ata yun. Tingnan natin laman. Una yung tinapay, walang ganitong tinapay sa atin, di ba? Uy! Tapos whole muscle ata siya na chicken. Para totoong chicken ata talaga siya. The perfect bite, pare. Yan mo. Totoong manok. Medyo ano siya. Medyo mapaminta siya. Pero masarap siya. So hindi ko dapat titikman to kasi kala ko typical na manok lang. Pero ang manok nila dito, chicken wings. So sabi nila, masarap daw, maanghang daw. Tikman natin. Alam mo kayong mga bano. Tuturuan ko kayo. Kakagatin mo to. Ngayon, from here, tatanggalin mo yan. Galing. Tapos, may isa pa dito. Tapos eto, isang perfect bite na lang yan. The perfect bite, pare. Una sa lahat, malutong pa rin. Minsan kasi sa atin, hindi ko alam kung dahil sa tagal na lang ba ng delivery, diba? Pero ito kasi nasa labas na naman kami ng kainamin. Ayan na. Sumipa yung anghang, pare. Sumipa. Tinamaan ako. Sumipa yung anghang. Pero oo nga, pare. Hindi ba to spicy chicken wings? Ito ba yung normal nila? Hindi, spicy yan. Ito yung spicy. Wala silang normal. Walang normal na nakalagay. So ang chicken nila ay spicy lang talaga. Ayun, Mac Spicy Wings. So ito ang manok nila, hindi mga quarter leg, mga pitso, hindi gano'n. Pero hindi, ewan ko kung nakita nyo nung hinihila ko yung buto mula dun sa wings, gago kumakatas ng pula. So ano siya, marinated talaga siya ng maanghang, di ba? O ito totoo na, doon na tayo sa next natin. Ito basic lang din muna, nakaraan nag-McDo tayo, di ba? Ngayon si Iya, naghaharap naman daw siya ng convenience store. Kaya ito may nakita tayong Lawson, pare. Tingnan natin kung anong kakaibang meron dito. Uy! Bangis ng citrus ang kailangan. Tuwalya ng baka. Gagi, tuwalya ng baka to. Kunin natin yan. Ito pa. Ano to? Parang shellfish, parang siyang scallops. Ay, oo. Yung maanghang. Yung spicy stick. Nakikita ko sa IG to eh. Ay, Ultraman, oh. So parang hindi siya gano'n. Ganun yun. Ano ang medyo kakaiba dito? May takoyaki. Pre, may kamote. Sige, bili tayo ng kamote. Mahilig ako sa kamote. Mahilig ka ba sa kamote? Ako mahilig ako sa kamote. Mahilig ka ba sa kamote? Bibili tayo ng kamote. Gusto ko ng kamote. Parang sarap-sarap. Okay, andito na tayo sa hotel ngayon. And titikman na natin itong mga nabili natin. Actually, konti lang nabili namin. Kasi parang wala naman ako masyado nakitang mga kakaiba doon, di ba? Unahin na natin itong spicy stick na to. Ito, nakikita ko to sa sa yung mga Instagram reels na Yung mga bata. Mga bata, yung nagnanakaw lagi ng ganito. Diba? Yung nga yung ching ching ping pong Johnny yeah. Talaga ba? Hindi ko alam. Ayaw maniwala Diba? Eto nga yun. Oo, manipis lang yung sa kanila. Manipis lang sa kanila. Ito, makapal. Ayan, tikman natin to, pare. The perfect bite. Putik, amoy pa lang. Parang ang anghang na. Yun na. Ano masyado maanghang?
Manamis-namis ng konti, maalat-alat, pero hindi ko mawari kung siya ba ay... Para siyang basang chichirya na makunat. Ganun siya. Pero ano siya, masarap, mantika siya, pre. Pag kinagat mo siya, kumakatas yung mantika sa bibig mo. Ayun, ha? May crispy, may... Hindi siya crispy, eh. Next, tuwalya ng baka. Eh, hindi ko alam kung ready to eat ba to. Palagay ko, nasa convenience store, eh. Di ba? Dapat convenient. Pag ganyan, parang luto. Oo, naka-individually packed siya na ganito. Eh, tuwalya nga ng baka, pare, oh. Ayo. Tikman natin. The perfect bite. Gagi, buhay pa. Lasa. Ang sarap. Yung pagiging malambot niya, eh hindi sobrang lambot na dapat na nagkakahibla-hibla na. Alam ko ikaw mahilig ka sa hibla. Favorite ko yun. Pero ito, hindi siya sobrang hibla-hibla. May enough na texture para maging enjoyable siyang kainin. Hindi siya matigas. Alam mo, nyari, gipit talaga. Laban na to, kanin. Bibili ka na lang kanin. Hindi ko lang alam kung magkano to. Pero kunyari, ito, 20. Oo, tapos isang kanin. Gagi, solve ka. Next, pare, ito yung mga hot items na nila to. Ito yung tekamots. Mahilig kasi ako sa kamote. Pero hindi ko kasi alam kung ito ba ay normal na kamote lang. Kasi parang may something, eh. May kumakatas dun sa kamote. Ang ganda ng kanilang kamote. So kaya siya may itim na sabaw. Kasi para siyang roasted. Ayan, may sunog siya dito. May tusta siya. Ayan, kita mo. Pare, parang sarap-sarap. Ngayon, ilang araw na rin ako kumakain ng kamote dito kasi laging may kamote sa Buffet. sa buffet. Steamed lang siya usually. Tapos may dalawa silang kamote, yung violet, tulad din sa atin. Pero mas violet yung sa kanila, parang ube na. Tapos, meron din ito, yung orange. Mas gusto ko yung lasa ng orange. Yung violet kasi, medyo parang, hindi ko alam parang may lasa siyang sabon o pait sa akin. Ngayon, ang kakaiba dito sa kamote nila, sobrang lambot ng loob, parang parang durog na talaga. Ngayon, eto, tikman natin. The perfect bite, pare. Yung sinasabi ko. Sinabi ko yun, di ba? Ay, opo. Ano yung sinasabi ko? Yan. Tingnan nyo. Walang hibla yung kamote na. Sorry, Ian, Ay, ba yan? Ayan, tinan mo. Mas masarap siya ng roasted kaysa steamed. Ngayon, tikman natin yung balat. Ay ka dito. Iba sa kamote natin, no? Oo. Sarap to, Parang hibla ka, wala. Wala siyang hibla. Para siyang mashed potato na sa loob. Ngayon, ang kaparis talaga niyan, etong chicken na to, na mukha namang hindi maanghang. Tingnan mo. Diba ba maanghang? Hindi, no? Pare, ang bigat! May quarter leg yan. Hindi, pero hindi siya payat. Par, mabigat siya. Tingnan mo yan, no? Parang ang iusi-usi. The perfect bite, pare. Ang sarap! Yung manok ay parang fried. Ayan, no? Diba? Kita naman. Pero, malabsa na siya. Hindi na siya crispy. Pero, wala akong reklamo. So, ang kagandahan dito, kahit to kainin ko pa mamaya, okay lang. Kasi hindi naman siya meant to be crispy. Ang punto ko lang dito, bakit natin pinipilit yung crispy? Ang hirap ng patagalin ng crispy. Minsan pagdating sa bahay, malabsa na, di ba? Ngayon, eto, may amoy sili pero hindi siya maanghang. Halika dito, chicken man. Korean, Oo, hindi maanghang. Yan. Yun. Sige, kain mo lahat ng sili. Maanghang ba? Wala nga. Hindi, di ba? Ano masabi mo sa lasa? Juicy Juicy siya. Tapos kapit yung Ito yung breading niya, Ayan, malabsa talaga siya. Pero okay lang. Yung coating nangyari, yung katas sinihigop niya lang. Kaya nandun pa rin, ang sarap-sarap, di ba? Ngayon, Oo. nabubulunan ako. Kailangan ko ng Shandu. Mountain Dew, pare. Dito sa China. Alam mo, ang Mountain Dew, well, like, iba-iba lasa niya sa mga lugar-lugar. Kahit sa Modalin yan, masarap yan. Anyway, mamaya na tayo magkita ulit kasi meron kaming dinner and hopefully may makita kaming interesting sa dinner. Sabi ni Sir Joel, lamb skewers daw napakasarap. At saka, ito meron silang fried chicken dito. Ganito yung parang hot stuff sa atin. Dalawa rin. Wow, isa. 2份吧。 gusto mo maanghang o hindi? One spicy. 一份辣的，一份不要辣的。Inuubos mo na naman Chinese ko Oo nga eh. Subukan mo. Ito na yun? Ito yung sa akin. Ito yung sa'yo. Oo. Sobrang sweet niya naman skewer. sa loob. Duck to, duck skewer. Ah! 你那个撒点辣椒，再撒点。好。会chất kì. Oh, may cumin siya. Duck skewer. Duck to, duck pala, hindi pala siya love. Duck pala. The perfect. Ito rin yung treatment ko kanina. 不要辣的。
一个辣的，迪奥不要辣的，辣的是谁的？是他的。他们一起就没问题。一起的。Magkaaway ba sila? Hindi ko alam. So, ito rin pala yung tinikman ko kanina. Isa pa. The perfect bite, pare. 有什么麻烦有啥hindi啊？ May cumin pero hindi sobrang lasang cumin. Ang galing. Paano kaya nangyari yun? Sarap, di ba? Ngayon hintayin natin yung hintayin natin yung fried chicken. Oo. Nachachapi na. 这个辣的也有点自然，它本身就有点辣，还给它撒点辣。来，拿好。 Sisi. 哎，不用。 Ang bango. Mas ma-cumin sila dito. Tapos iba yung cumin niya. Sa alam kong cumin. So ito ay basically breaded fried chicken lang siya. Perfect bite part. Tira mo muna kung gaano ka-juicy yung breast. Breast part siguro to. Perfect bite? Ito ang pinaka-juicing breast na nakain ko sa buong buhay. Ang sarap. Diba? Imon tikman. Sarap. Sarap, di ba? Sarap. Sumipa yung sa akin. Medyo delay sa lalamunan. Pero ang maganda sa anghang niya, hindi tusok. Hindi parang nakakagat ka ng labuyo. Kita tayo sa Bauding na kasi wala na kaming stopover ata. I love you mga yan. Hindi pa pala outro. Hindi ba? Dito ngayon magsisimula yung tunay na Bauding food trip. China food trip. At ang una daw natin pupuntahan ay Donkey Burger. Nakakain ka na nun? So, andito na nga kami sa aming first stop. At ang pangalan ng restaurant ay... 三春驴肉。 Yes, that's the name of the restaurant. And around 5 minutes, 10 minutes from the hotel and Donkey Burger daw ang meron dito. Tara, kain tayo. Pre, hindi ko alam kung donkey ba tong mga to. Yan. So, ayun yung menu nila. Sa mga nakabasa ng Chinese niyan, basahin niya na lang. Hindi ko alam paano umorder dito. You can choose the classic, and then it can have the lean and then fat as well. Fat and lean. Together. Combined. Yes. Ayun na. 500 grams. 220? A little bit, yeah. A little bit. Medyo mahal yung lang. Sa bagay, magkano pa sa atin ang aray ko. So, ang agahan natin ngayon ay burger at donkey. Ba't parang kinakabahan ka? Let's go Donkey Burger. Gina, will you eat the first one that we got? Yeah? Will you eat that? No. Thank you. Thank you. So, ito ginagawa na nila yung burger. Ganyan siya. Hindi siya yung burger in a traditional sense pala. Okay. Ganon. Ay na. Pucha, kasama pa talaga yung lamay, oh. Is that also donkey? Yes. Okay, just for tasting. And donkey sausage din. Gina asked me if I would like some soup. I would like some soup drinks as well. Mountain Dew. Tapos meron din sila mga gulay na condiments dito. Merong sile, merong something na hindi ko alam. Pipino ata. Tapos eto para mga gulay-gulay din na mukha siyang spicy. Ayun na yung pagkain natin. Tara. Eto muna, yung ng donkey. Camera to, pakisalo. Kitang-kita mo. Dito, lapit natin dito. Parang makeup tutorial. Yan. Pag tinitingnan ko siya, gagi kasama pa talaga yung balat. Nakita mo kanina, yung balat sa labas, yung itim. Ang itim pala ng donkey, no? Tapos, eto yung sausage niya. Pero pucha, yung sausage niya, ay, nadudurog. Nadudurog siya, feeling ko kasi, parang mostly taba siya. Alam mo yung parang ano sa atin, skinless longganisa. Parang ganun siya. Tapos, ayun, no, dito sa side na to, ayun, no, kita mo lang yung speckles ng karne. Kita mo ba? Pero tapos may binigay sila dito, hindi ko alam kung may sausawan culture ba sila dito. Wala daw silang sausawan. Okay. It's up to you. Again, natikman ko na dati to, so hindi na bago sa akin to. The perfect bite. The perfect bite, pare. Wala. Wala, normal. Oo, parang litid. Wala. Parang matigas na bulalo. Basic, gulay. Hindi siya mataba. Next, eto namang donkey sausage natin. Na again, halos puro taba yung itsura niya. The perfect bite. Okay. Halos puro taba nga siya. Taba and starch. Parang ganyan yung nalalasahan ko sa kanya. Konting-konti lang yung karne. Mga pickled vegetables pala yung chine-chaser ko. Yan, you have to understand na kapag, teka lang, parang na-excite ka na. Oh. Kain ka na. Parang may hindi. Ito yung sausage. Patis. Maniwala ka, parang wala lang siya. Ayan, si Belle, hindi mo siya, kaya mo yan, sige. The perfect bite.
Diba? Parang hindi Wala siya lang. parang ano. Wala lang. Okay, let Gina try. No! Thank you. Ngayon, tulad sa sabi ko kanina, you have to understand na kapag whole animal ang pinag-uusapan natin dito, kailangan ma-utilize mo lahat ng parts. Nandun nga yung atay Nandun yung parang may chicharong bulaklak pa nga ng donkey ako nakita doon di ba? Nandun din yung baga, may dugo din, di ba? Lahat. Parang, ano lang, kailangan mo kainin lahat para hindi sayang yung pagkamatay nung hayop. Tama. Isa pa. Try ko yung sili din ako maanghang. Hindi siya maanghang. Maalat siya actually. So, ito yung sausawan nila. Kasi ito literal na pinakuluan lang to So, yung lasa niya as is lang. Pero, doon ka kukuha ng alat. Tayo, patis ang pinagkukuha natin ng alat Donkey burger. Technically, ito ay cooked donkey meat na naka-chop na hinahaluan nila ng taba. Corned beef. Mukha na siyang corned beef kasi hibla-hibla na rin siya. I was actually expecting like American burger. Pero this is better. Buti na lang ito siya. Kasi kung hindi, kung mukha siya American burger, ba't pa tayo nag-China? Di ba? Wala siyang kahit ano Wala siyang dressing, anything. Just the bread and the meat, di ba? Tapos ano siya, like generous Pre, mabigat to. Magkano to? How much is this? 13? 15? 15 times 8 times 8. Ganun mo na siguro, more or less. No, tikwan na natin to. The perfect bite, pare. Okay. Bago ko siya kainin, gusto ko lang sabihin na yung anggo niya ay parang kambing. Napakasarap ng tinapay. Ang ganda ng texture ng tinapay. Try it, ikaw. Parang beef lang. Parang beef lang siya. Yung tinapay niya, ang ganda ng texture ng tinapay. Para siyang hopya. Para siyang flaky, tapos medyo doughy sa loob. Again, in a good way. Actually, may tinikman tayong ganito kahapon, Binili ko sa Love Plaza, pero hindi donkey. Masarap din yon. You just taste the meat and you just taste the bread. That's it. Hindi siya tulad ng mga ibang sandwiches na ang daming layers ng lasa. Which is, I think, hindi naman siya dapat. Siguro mas may kukumpara mo to sa empanada rather than a burger. Parang ganun siya. Diba? Gulay. Bakit ang wala? Sarap, di ba? If you're expecting na ang donkey, ganyan, maano ka. Hindi, pre. Kasi, di ba ito si Patis? Kaya rin sinama ko si Patis dito. Kasi una sa lahat, kailangan niya kami samahan. Pero, higit sa lahat, ito kasing asawa ko, tsaka to, lahat ng tao sa paligid ko, I encourage them to try stuff. Ito, kaya nag-try natin ng kung ano-ano ngayon Di Huwag ba? ka mataba Ayun lang. Ako lang yung mataba. Ako lang yung matabang gusto niya. So, ito si Patis, yung nakita ko, na medyo averted siya sa mga kaibang pagkain. Po, siya magandang elemento to. Just to show na eto mga ganitong bagay, this is not extreme. Pare, common na pagkain sa kanila to. Di ba? Makain ka ba ng balot? But I'd love to try now. Bakit dito? Kaya ang dami-dami sa atin. So yun nga, this is a staple food sa kanila. Local siyang kumakain dito. So, hindi siya sobrang wow, ganyan. Pero kailangan mo siya matry. Lampasan mo yung mental hurdle ng, it's a kind of meat na hindi ko kinakain. Kinakain ba yan? Hindi pa ako nakakita niyan. Ito nga, ang sarap-sarap na maga. We try the soup next. Ito ay parang typical na egg drop soup lang naman. Siguro ito yung katumbas ng libre sabaw. Apo. Simple chicken stock, chicken broth. Tapos meron lang siyang itlog. Kasi si Gina kanina, sabi niya, yan, gusto yung soup? You like soup? So talagang inaan niya sa amin yung soup. Kasi feeling ko, parte talaga siya ng way of eating dito na may sabaw. Do you eat soup every meal? Depends on different people. You? Yan. So parte siya ng eating culture dito na may sabaw talaga. So, sige, kainin lang namin to tapos move on tayo doon sa next restaurant natin. Where are we going next? Peking duck. Okay. Peking duck daw tayo. Ang sarap ng Peking duck sa tanghali, no? Isa pa lang medyo kakaiba dito, no? Doon sa labas ng restaurant, meron agad siyang kalsada. Pero yung kalsada na yon ay para sa mga motor at para mga e-bike, ganyan. Tapos may island, nakapraso, parang divider siya. Tapos, tsaka palang mapupunta sa main road. So, may sidewalk. Yung sidewalk nila medyo manipis. Pero ang galing dito, hindi masyadong humahalo yung mga motor tsaka e-bike sa main na kalsada. So second stop sa aming 7th day ng China food trip at tayo ay nasa Xiaofangniu. Xiaofangniu at kakain daw kami ng Peking duck. My pronunciation is on spot. Spot on spot. Dito tayo sa Yayaman. Chris, be rich.
Yes, be rich. Yes, that's what I want, be rich. 恭喜发财. Yes. Ito yung menu. Pili na kami. Meron silang intestines dito at kung ano-ano. Then upon arrival, binigyan agad kami ng tsaa. Melon na may kamatis. Di ko alam ba't ganun yung kombinasyon niya. Pero napakaganda ng quality ng ano dito. Ng gulay at prutas. Ang Peking duck sa Pilipinas ay napakamahal. Patis, can you convert 69? 69. Nice. 621 pesos lang ang kalahati ng Peking duck dito. If that's the case, we get one whole. 1,000 lang, 1,200 plus lang yung isang buong 1,000 plus lang yung isang buong Peking duck. It's super expensive in Manila. Yes. Super expensive. It is. So expensive. Yes. Manila is super expensive. Sabi ni Jay sa akin, matamis daw yung kamatis nila dito. Tikman natin. Nasaan kamatis? Sira ulo to si Jay. So, dito, may hairdresser sila dito, hairdressing service na libre. Habang inaantay mo yung Peking duck mo. Ito meron pang tayuan ng cellphone. May tayuan ng cellphone. May screen, panlinis ng screen. Instant screen. Pucha, kompleto. Napakalupit. Ito pa, isa matindi. Meron silang dito, sun timer ng order. So kapag naubos to, tapos wala pa yung order, magsisimula ang himagsikan. Kaya kailangan. Walang magsigan dito. Wala ba? Ngayon, magpapaayos sila ng buhok. So, kaya pala sila may hairdressing service dito kasi 30 minutes yung Peking duck. Gets ko naman, hindi naman yung pritong manok lang, di ba? Hindi naman yan madali. Kung siya saan nakita, restaurant, papaayos ka muna, buhok ang lupit. Ang tindi. Papapili ka para hairstyle. Butan ako ng tsao kasi pogi ako. Ay, thank you. Lemon. Lupit na service, Kung tsaka ba, inaantay mo yung Peking duck mo nung papayos ang buhay asawa mo. Hindi ko talaga papabayaan dito. Pagkaubos ko ng inumin ko, binigyan naman ako popcorn naman. At hindi siya walang kwentang popcorn. Masarap na popcorn siya. No? Tinga, patinga. Ang ganda. Pakak. Ganda. So, nakapagpa-ayos na ng buhok yung dalawa namin kasama. Tapos, eto palang sun timer na to. Kapag eto daw ay naubos at wala pa yung order, libre na daw. Taktakin ko kaya to. So, ito, dumating na yung unang order namin, yung soup. Ito parang tofu soup lang to, nasabi ni Gina kanina, hindi spicy, hindi salty. Parang masabaw talaga sila dito kasi maano talaga, mainit. Actually, kanina, yung katabi namin lamesa, doon sa Donkey Burger. Pucha, mag-asawang medyo may edad na, merong isang plato ng parang karne ng donkey, tsaka isang plato ng donkey sausage na marami. Tapos umiinom sila. Shot sila dun Tapos parang siguro pampainit. So ngayon, eto, yung mga sabaw-sabaw na to. Thank you. Tulong din siguro sa pagpapainit. So eto ay pritong tokwa lang. Tokwang hindi pinirito. Pechay, kinchay, mushroom. Yung sabaw nito malamang chicken or duck, maybe. The perfect sip. Alam mo, pag kumain ka talaga ng mga pagkain na ibang bansa, marirealize mo, naggrabe tayong kumain ng karne. Diba? Maalat tayong kumain. Maalat tayong kumain talaga. Ito, hindi siya sobrang alat, pero satisfying naman yung lasa niya. Diba? I mean, hindi kasi, naiintindihan ko na baka kaya maalat tayo kumain kasi kanin-based talaga tayo. Ang point talaga natin is mabusog gamit ang kanin, tapos magkalasa yung kanin gamit ang ulam, 'di ba? Kaya maalat talaga tayong kumain. Ang tutuusin dito, kahit alam natin na kumakain ng kanin ng mga Chinese, hindi sila kanin every meal, no? Hindi sila kanin. Gina, do you eat rice every meal? Rice. Every meal? No. Oh, no. Filipinos, we eat rice every meal. Tayo kasi, ang carb lang talaga natin ay kanin. Pucha, ang patatas nga, hindi natin kinoconsider na carb yan. Parte pa rin ng ulam yan di ba? Humihigo pa rin ng lasa yan Pero dito, hindi sila ganun. And feeling ko, magbe-benefit tayong lahat kung masasanay tayong kumain ng mga pagkain na hindi palagi sobrang malasa. Tulad nito. Pag sinabi kong hindi malasa, I'm not saying na hindi masarap. Masarap siya. Kahit hindi siya lasang healthy without it feeling na parang restrictive. Alam mo yon? Luto mo ako nito sa bahay. Kasi ang dali lang talaga nitong lutuin So dumating na rin tong isa. Ito ay bituka ata ng duck, tapos may kanin siya sa ilalim Yun. Sabi ni Kuya, hinahalo daw to. Pero ako honestly,
ayoko masyadong hinahalo yung mga pagkain. Gusto ko nga yung Jolly Spaghetti ko, hindi nakahalo eh. Tikman natin to. Ngayon, magkakanin ako, magcha-chopstick ako sa kanin. Pero kasi malagkit yung kanin nila. Ayan, no? Kayang-kaya, di ba? Yan siya, pare. The perfect bite. Ayan na yung duck. Ayan na rin yung duck, oo. Ayan, ang ganda ng duck. Pero legit, pare, ito masarap. Medyo lasa siyang pares na isaw. Gagi, legit ah. Masarap to. Okay, lapit tayo doon. Ito na yung duck natin. Pare, 1,200 lang yan, no? Ang ganda, pare, oh. Sige, try mo na, kuya. Tsaka, ang laki. Para sa 1,200. Nadurog daw. Hindi daw dapat ganon, sabi niya. Na-vlog daw yun, nakakahiya daw. Tropa ko yan eh. Ngayon, sa atin kasi, pag umorder ka ng Peking duck, meron silang option yung ginagawang 3 ways. Minsan may 5 ways pa nga eh. Yung pagkatapos mong ganyanin, ginagawang salad yung isa, ginagawang soup. O tapos one way yung ganito yung binabalot sa wrapper. And speaking of which, andito na rin. Ito na yung wrapper natin. Tapos ito yung mga mga typical condiment. 这个呢是咱们的六必居甜面酱，然后它这个是北京的六必居甜面酱，然后这个黄瓜条和山楂条是用来清口的。 Okay. Sisi. 不用谢。 Ano sabi? Ano sabi? Oh, di ba naintindihan? Oh, gan sabi niya, ito yung pastry natin, ito yung duck natin, ito yung mga laman natin. Yung sinabi niya, tapos sinuruan niya ako kung paano gumawa. Paano? O, kuha ka ng isa. Pagkakuha mo na isa, kukuha ka dito. Pwede mo na isaw-saw yan dyan. Okay, tama, tumatango si Gina. Tapos kuha ka ng sibuyas. Leeks to, actually, white part ng leeks. Kuha ka ng pipino. Tapos babalot mo ngayon yan. Is that right? Tira mo to Kuha ko ng isang perasong balat. Nakaalsa yung balat, pre. Kita mo ba? Para siyang chicharon. So kapag kinain mo to, lasa siyang chicharon. Mas masarap to kaysa sa mga nakain ko sa Manila. Oo. Mas maganda yung quality ng balat. Ang pinaka malupit lang talaga dito, ang mura, pare. Tapos yung niya, yung pastry niya, yung parang wrapper niya, lumpia wrapper niya, makunat-kunat pre. So ang sarap nguyain. Hindi siya yung parang wrapper ng lumpia sariwa. Hindi siya ganon. Hindi siya nadudurog lang basta-basta. Masarap siya, so varying texture siya. Tapos yung flavor, it evolves when you eat it. And for 1,200 pesos per Peking duck, kasama yung ganon, yung presentation na ganon, kasama yung pastry and yung mga condiments, pre. Sulit na sulit. May tsaa, may lemonade. Sobrang dami. Kamatis, melon, popcorn, lahat. Actually, yung lamesa, pwede daw namin iuwi pagkatapos eh. Oo, pwede. Kasama. Kakain muna kami. And legit pare, napakasarap talaga. Pero teka lang, bago kumain, gawa pa ako ng isa. Yeah. Perfect bite pare. So, andito na kami sa... What's the name of the place? 暖壶臭豆腐。 Nuanghu Chou Doufu. Oh, yes daw, tama. At ito, excited talaga ako dito kasi first time kong kakain ng stinky tofu. Gusto ko lang talaga malaman kung ano ang mas stinky. Yung tofu o paaniiyan. Kasi yung paaniiyan kaya ko eh. Yung stinky tofu, hindi ko sure. Let's buy. So may nakikita ako dito sa menu nila. Tinan mo yun, yan. Yung parang dugo. Eh, yan yung in-order ko kagabi. So kung yan yung in-order ko, yan yung stinky tofu nila, eh, baliwala. Pero tingnan natin. Baka naman hindi yan yun. Yan yung stinky tofu. Itim siya. Can I smell? Hindi naman siya masyadong mabaho. Paa mo pa rin. Kayo sa'yo, pre, sang-sang nakakaiyak yung amoy. Pero kung yan yun kung yan mismo yun, baka nga natikman ko na yun. Pero ewan ko, malalaman natin. So ito yung mga panimpla nila. Oo. Okay. So, pipirito lang nila yung tokwa, tapos kami na maglalagay ng timpla. Ganon pala sistema dito. Okay. Ay, gago. Ayun, may thermos. Nilalabas yung thermos. Ayun, may sauce pala. Yun yung nasa thermos. Dahil hindi ko alam kung ano ilalagay ko lahat. So, eto, hindi ko alam kung ano yan. Lagay mo yan, ang matikman. Eto, hindi ko alam kung ano yan. Lagay mo, ng matikman. Eto, wansoy. Lagay yan, gusto ko yan. May mabaho na ako naamoy eh. Ay, hindi ba ikaw yun? Yan. Ito ay parang repolyo. Parang ang katumbas ata nito yung bumili ka ng 2 pirasong kwek-kwek. Tapos sobrang daming pipino mong nilagay. So, ito na ang ating stinky tofu. Pakita mo. Napakaganda at
Medyo may amoy fermented, pero hindi naman siya ganun kabaho. Kahapon nga sa Love Plaza, may binili nga akong ganito na akala ko dugo. Hindi pala siya dugo. Tofu pala siya pagkain ko. So yung nagtitinda na nandiyan nasa likod ko ngayon, minamanmanan niya ako. Pare. Is it spicy? I think I can handle spicy. The perfect bite, pare. It's not that spicy. Legit pre, para lang siyang tokwa na may konting funk. Yun lang talaga. Hindi ko mawari yung lasa ng sauce eh. Para siyang malapot na hindi naman siya masyado maalat. Hindi rin siya matamis at all. Imagine mo para siyang fishball sauce natin na hindi matamis. Ganon na lang. Manati isa, the perfect bite. Hindi siya ganun kabaho. Tulad ng inaasahan mo. Hindi talaga. Not at all. Kumain ka naman ng tokwa, di ba? Medyo mainit ah. Sorry late ko sinabi. 95% normal tofu, 'di ba? 'Di ba? Pero ang gusto ko dito is yung mode kung paano nila sinerve kasi in the Philippines, Gina, you know how we eat tofu? We dip it with soy sauce and vinegar. I told you we like vinegar. Yeah. Yes, everything with vinegar. So eto, iba naman siya. Mas ano siya, lasang ulam ba? Alam mo 'yun, parang ganun. No? Actually, masarap siya. Fish cake. Para siyang fish cake. Yes, tama. Mainit eh. Hindi mainit. Lamig-lamig dito eh. Oh, tinawanan ka ng mga lokal, oh. Parang normal na tokwa lang talaga siya. Pero ang gusto ko dito, yung idea, yun yung nadampot ko dito. Idea na yung tokwa, pwede mong i-dress ng kung ano-ano. Halimbawa, ito para siyang kimchi. I'm sure it's not like kimchi straight up, pero overall, good experience. Dapat i-try nyo rin. Doon tayo sa next natin, pare. Next up, pare, mga 100 meters away mula doon sa kinainan namin kanina. Ito ay, what's the name of the store? 马老大面筋串儿。 Yes. Or in English, Boss Gluten. Dito, nagbebenta sila nung ginawa yung seitan, protina na galing sa harina. So, gagawin nilang dough, iwawash out nila yung starch hanggang matira yung protina. Ginawa na natin dati to sa vlog natin. Tapos pinapahira nila ng kung ano-ano, tapos giniihaw nila. Yung ginawa ko dati sa vlog, hindi masyadong okay. So, eto na yung pagkakataon kong makatikim ng totoong okay na seitan, pare. Seitan. So, eto, yung spicy seitan. Maanghang na demonyo, pare. Lagi amoy pa lang ang anghang na. Ha? Feeling ko nagkamali ako dito. Feeling ko, yung foreigner, anghangan natin. Gusto pala maanghang, ha? Tikman natin, pare. The perfect bite. Bago pala yan. Hindi, wag na. Kainin natin. The perfect bite. Oh! Para sa sausage, not that spicy. Not at all. Masarap yung sa'yo. Palit tayo. Para siyang tinapay, pero hindi naman talaga. Medyo para sausage siya. Dahil nga ito ay protina na extracted mula sa wheat, mula sa harina. Ano siya? Technically, hindi siya karne. Gulay siya, pare. Namumula ba ako? Parang naka-makeup. Naka-makeup? Gina, it's not spicy. Oh, we can add more daw. No. Pati yung tubig, tinatawanan ako. Wow! Masarap siya. Tsaka hindi masyado maanghang yung spicy. Hindi masyado maanghang. Sakto lang. Likote mo, may ice cream pa, sir. Napag-ahalataan ka. Tapos tatawanan ka talaga ng tubig dito, pare. Wow! So, eto na yung mga hopya natin. So, yung hopya nila, mas malaki kaysa sa hopya natin. Tingnan nyo. Sa tapat ng luma naming studio, meron doon na nagbebenta ng hopya dahil sa Baker's Fair na niluluto on the spot dati, ngayon hindi na eh. Na baka parang ganito rin. Sa natin, ito random flavor to. Hindi ko alam kung ano to, pero para siyang munggo. Ay, masarap! Tikmanimaw. Hindi siya masyado matamis. Munggo. Hindi ganun katamis. Ang ganda ng balot niya. Tsaka yung texture niya, kita mo, hindi super dense. Last ko na to, pre, ang laki. Ito ay kasi nakikita ko na siya, para siyang purple taro or ube sa atin siguro. Ay, may laman pa. Ay, tingnan mo. Nakikita mo ba yan? Ube na may margarine butter. Ewan ko tikman natin. The perfect bite. Magustuhan mo to. Ube.
Parang butter eh. Sarap, no? Ooh, that looks like butter. Parang butter or salted egg. Kunin mo na lahat. Sarap, di ba? Masarap siya. Hindi siya lasang processed. Hindi sila sa process. Para lang siyang, basta, ang ganda lang ng pagkakagawa sa kanya. Napakasarap. Malapit din naman sa hopya natin, pero parang mas refined lang ng ano to, ng konti ito. O ngayon, dahil hindi na ako naaanghangan, punta na tayo sa last stop natin, and I think we're gonna eat rabbit, correct? Rabbit? Yes. Okay, let's go. Yung camera ko. So, andito na kami sa aming, siguro last stop na to ng aming food trip. Kakain kami ng rabbit at nandito kami sa... 田记兔排。 Chenji Chupai! Tara, kain tayo sa loob. Actually, halo-halo sila dito. Hindi lang basta rabbit kasi may mga isda doon, may manok dito. Di ba? Actually, nakakain na kami ng rabbit, nagluto na tayo niyan. Pero gusto ko makita kung paano nila niluluto. Ano to? Para tong turo-turo style nila eh. Yes, that one. So, bihod. Bihod yun, yung tinuturo niya. Fish seed. Maybe this one. Just little ha, just small. And peanuts. Peanuts. Yes. Also peanuts. Yes. So ano siya, halo-halo siya. Siguro mahahambing ko to sa turo-turo natin, 'di ba? Kasi kita mo naman, literal na tinuturo-turo ko lang, 'di ba? May isda, may ulam, may sausage din sila dito. Actually, sausage sila mukhang masarap po. Actually, gusto ko sana tikman yung sausage pero wag na lang. Yun na lang. Yung tatlo na lang pinakuha natin. Basta may rabbit tayo, pare. Alam mo, ito pinuntahan natin. Kainan talaga ng lokal to. Wala akong foreigner na nakikita dito. Ito yung mga masasarap puntahan. Ngayon, marami tayong pinagbibili na kung ano-ano dito. Halimbawa, ito. Tira mo to. Parang Pokemon to. Si Sandshrew. Sandslash. Alam mo yun? Parang siyang hipon na maliit. Nakinain ko na rin lahat ng shell. Lasang hipon. Tapos meron sila isang general na timpla dito. Para siyang Szechuan peppercorns ata, I don't know. Basta pamilyar yung lasa na yun eh. Tapos mamantika siya. Pork soup daw, sabi ni Gina. Siguro nga, ito ay mga balat at buto ng baboy na pinakuluan hanggang malusaw, tapos ilagay sa isang dalaga para ma-form uli. Diba? Tingnan natin. The perfect bite, pare. Masarap to sa mainit na kanin. Para masarap ulamin to. Kaya siguro to gumagana dito kasi malamig dito eh. Sa atin kasi mag-iisabaw lang uli yan eh. Kasi ito, medyo malamig-lamig siya pag hinahawakan ko. May gloves pala dito. Thank you. Chopstick din pala dito. Ito ay octopus. Baby octopus. Sa totoo lang, feeling ko ano lang din to. Kasing timpla, parang shellfish na yun, parang hipon, di ba? Ba natin? Yung general na timpla, ganun nga. Yung spice na yun. Pero mas matamis to ng konti, tapos mas maalat. Ito yung bihod. Fish seeds daw. Ayon sa translation ni Gina kanina. Pero ito ay bihod talaga. Ayun, tira mo, kita ba? Diba? Mahilig ako dito eh. The perfect bite. Again, ganun din, hindi. Ganun din yung timpla, pero ito ay niluto sa suka. Para siya pinaksiw ng konti. Ayan, no? Pero hindi lang basta yung bihod yun nandito. Meron din neto. At hindi ko alam kung ano to. Ay, parang nakatikim na ako neto. Nakalimutan ko lang yung pangalan pero ano to. Parang ito siguro yung sperm sac. So, andito yung sperm, andito yung egg. Kompleto na lahat. Surprisingly, hindi siya manghang. Patis! Halika dito. Tsaka ko nasasabihin kung ano. Ano muna yung lasa niya? Parang giniling. Parang giniling. Alam mo kung ano yan? Alam mo kung ano yan? Isang crab roll na Yes. giniling. Fish roe naman siya. Okay, I eat fish roll. Ayun, yun naman pala. Oh. Medyo mahirap lang talaga siya dunukan na. Kasi magaspang talaga siya. Yeah. Okay. And dyan ka lang. Kasi kakainin na natin yung rabbit. Para kay Patis talaga tong lakad na to eh. Hindi talaga para sa akin eh. Rabbit. First time. First time. Sabihin mo, the perfect bite. The perfect bite. Ano? This is chicken. Exactly. Alam mo ba, dahil pandemic na to, may mga lumapit sa akin ng mga rabbit breeders saying na dapat i-promote daw natin ang rabbit as alternative protein. Kasi nagmamahal ang manok, nagmamahal ang baka, pero ang rabbit nandyan mura pa rin. Nasang manok, di ba? Manok. Yeah. Oh, ano, cute pa rin ba sila? Yummy na. Oh, yummy na. Oh, yummy pala. Ito tayo sa ulo ng rabbit. Yummy pala ha. Ngayon ko na napansin to, tinan mo. Para may tuka. Kita mo ba? Ako muna? Sige. I'm gonna eat the rabbit brain. Yeah, rabbit brain, the perfect bite.
Ay, syempre, kung lasang chicken yung katawan, lasang chicken din yung ulo. Pero ano medyo spicy siya ha. Handa mo na yung tubig mo. Patikin po sa yung utak. Nakain ka na ng pork brain sa trip na to, ngayon rabbit brain naman. Okay, the perfect bite. Oh, ganun lang din. Mataba siya. Para halos yung pork brain din. Drink. So, pulutan to. Pulutan siya. Okay. All good with drink. Okay. So, turo-turo ng pulutan. Okay. Ang pinaka-favorite ko dito is yung octopus. Pero pangalawa, this one, yung kakatambal ng bihod, feeling ko talaga sperm sack talaga to. Hindi ko lang maalala kung saan ko natikman, pero nakatikim na ako nito. Everything. So good. Thank you, Gina. Thank you. Babalik kami sa hotel. Hindi ko lang alam kung meron ba kaming mapupuntahan. If wala na, wala na. Kung meron, sama uli kayo.